Barangay Love Stories. Love Stories. Madali lang ang mangarap pero ang mahirap ay ang pag-abot nito. Lalo na kung may mga kamay na patuloy na humihila sa iyo pababa. Sa panahon kasi ngayon ay pahirapan nang makahanap ng taong tutulungan kang umangat. Ikaw kapuso, naabot mo na ba mga bagay na inaasa mo sa buhay mo? Dear Papa Dudut, ako po si Emilia pero tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong M. Noong bata ako ay isang pangarap lang ang palaging tumatakbo sa isipan ko. Ito po ay ang magmarcha sa sarili kong graduation rites. Habang nakasuot ng toga at hawak-hawak ang diploma ko sa harap ng maraming tao. Isang napakasimpleng pangarap na kung tutuusin ay madali lamang makamit ng ibang kabataan, pero para sa isang tulad ko na mula sa mahirap na pamilya ay isa itong hangarin na para bang kay hirap abutin. Natatandaan ko pa kung papaano ako mag-practice sa harapan ng salamin noon. Paulit-ulit ako naglalakad na parang modelo, hawak ang nirolyong papel at graduation cup na gawa sa karton. At ini-imagine na katabi ko ang nanay kong nagmamarcha sa tono ng graduation hymn. Elementary lamang ako noon, Papa Dudut. Pero sobrang advance ko nang mag-isip sa kung papaano ang magiging takbo ng future ko. Papa Dudut, ang mga bagay na yon ay para bang sa isipan ko na lamang mangyayari. Para kasing malabo nang matupad ang hangad ko dahil sa kahirapan. Hindi nga ako sigurado noon kung makakatungtong pa ba ako sa kolehiyo. 10 piso lang ang baon ko tuwing pumapasok ako sa eskwelahan. Isang biskwit at tubig mula sa gripo lang ang merienda ko noon. May natitira namang barya mula sa baon ko pero hindi ito sapat para pamasahe, kaya ang ginagawa ko ay iniipon ko na lamang ang mga tigpipisong natitira. Pandagdag ko sa baon ko sa susunod na araw. Patigil-tigil din po ako noon sa pag-aaral. Ilang beses akong bumagsak dahil sa palagi akong absent. Hirap din ako makapagpasa ng mga projects dahil sa kawalan ng pera. Ito ang rason kung bakit kahit matanda na ako noon ay nag-aaral pa rin ako sa elementarya, Papa Dudut. Good morning, Nay. Oh, maaga kang gumising ngayon ah. Lunes po ngayon, 'di ba? Papasok po ako sa school. Lunes na ba ngayon? Hindi ko na namalayan yung araw eh. Opo, Lunes po ngayon. Huwag ka na munang pumasok. Ha? Pero bakit po? Wala akong pera ngayon. Wala akong maibibigay na baon sa'yo. Pero Nay, ang dami ko ng absent sa school. Kinausap na nga ako ng teacher ko na kapag nadagdagan pa yung absent ko, baka hindi niya na daw ako ipasa. Pwede sabihin mo sa teacher mong yon na siya na lang magbigay ng baon sa'yo para hindi ka na umabsent. Nay naman eh. Gusto ko pumasok ngayon. Wala nga akong mabibigay sa'yo. Kung gusto mo, maglakad ka papunta at pauwi. Kung gusto mong pumasok ng walang pambili ng pagkain, sige, pumasok ka. Kahit 5 pesos na lang po. Ni 5 duling, wala nga ako 5 piso pa kaya? Huwag mo akong artehan dyan ha, ang aga-aga. Matulog ka na lang ulit. Hindi na ako pwedeng bumagsak ngayon, Nay. Mapag-iiwanan na ako ng mga kaklase ko. Ano ngayon? Nakakahiya sa ibang tao. 10 years old na ako pero hanggang ngayon, grade 2 pa lang ako. Kaya grade 2 o grade 1 pa yan, ang mahalaga, nag-aaral ka. Anong pakialam ng ibang tao sa'yo? Bakit? Sila ba nagpapaaral sa'yo? Hindi naman ah. Gusto ko lang namang sumabay gumraduate kasama yung mga kaibigan ko eh. Pero kung ganito na lagi akong absent, paano ko gagawin yun? Huwag mo nang asamin na graduate. Sa hirap ng buhay natin ngayon, baka nga hanggang grade 6 ka lang eh.
Tsaka bobo ka naman. Wala ding silbi kahit araw-araw kang pumasok. Kaya ako bobo kasi lagi ako absent. O ano, kasalanan ko pa ngayon? Tigilan mo ako ha? Hihingi na nga lang ako ng baon kay Auntie Beth. Subukan mo, kakalbuhin kita. Bakit ba kasi ayaw na nagpupunta ako kay na Auntie Beth? Masama ang ugali ng bruhang yon. Wag na wag kang hihingi ng tulong sa pamilya nila kasi isusumbat niya sa'yo lahat ng naitulong niya. Naiintindihan mo ba? Di ba dapat kapag magkapatid, laging nagtutulungan? Mas gusto ko nalang mapag-isa sa buhay kaysa magpatulong sa kapatid kong yon. Puro mga swapang. Pero… Wag mo ako mapero-pero. Kapag sinabi kong walang papasok, walang papasok. Ikaw ha, binabalaan na kita. Kapag nakita kitang lumapit sa Beth na yon, wala akong ititira sa buhok mo. Opo, hindi na po ako lalapit kay na Auntie Beth. Madali ka lang naman palang kausap eh. O siya, umalis ka na dyan sa harap ko. Sinisira mo araw ko eh. Wala na nga tayong agahan, bibisitin mo pa araw ko. Mangangalakal na nga lang ako sa labas. Ano sabi mo? Maghahanap po ako ng plastic sa labas para may ibenta ako sa junk shop, para may baon ako bukas. Ikaw, Em, ha? Sinusubok mo ba talaga ang pasensya ko, ha? Mangangalakal ka? Ano ka, pulube? Kapag nakita ka ng mga tao sa labas na nangangalakal ng basura, ano na lang ang iisipin nila sa akin? Gusto mo bang palabasin na pabaya akong ina? Hindi po. Gusto ko lang… Tumahimik ka dyan. Magrarasong ka pa eh. Walang lalabas sa pamamahay na to. Naiintindihan mo? Sagutin mo ako, naiintindihan mo? Opo. Si Auntie Beth ang nakatatandang kapatid ni Nanay Tessa Papadudut. Kumpara sa amin ay mas may kaya ang pamilya nila. Nakapag-asawa kasi siya ng negosyanteng doktor. Kahit na malaki ang pamilya nila ay nasusustentuhan naman nila ito dahil may family business sila. 6 ang anak ni Auntie Beth kumpara kay Nanay na ako ang unika iha niya. Ang nakakabilib, Papadudut, ay sa kabila ng pagkakaroon ni Auntie Beth ng maraming anak ay napag-aaral niya ang mga pinsan ko ng walang kaproblema. Papadudut, sobra-sobra ang nararamdaman kong inggit noon sa mga pinsan ko dahil may magaganda silang uniforme at every school year ay puro bago ang gamit nila sa eskwela. Ako naman kung hindi hingi ay mga pinaglumaan ng mga gamit ko sa pag-aaral. Dahil pahinto-hinto ako noon sa eskwela ay wala akong ibang magawa kundi ang panoorin na lamang ang mga pinsan ko na isa-isang nagtatapos sa pag-aaral. Kitang-kita ko sa mga mata ni Auntie Beth na sobrang proud siya sa mga anak niya at yun din po ang gusto kong iparamdam sa nanay ko pagdating ng araw. Tuwing may handaan nga sa kanila ay pasekreto akong nagpupunta sa bahay nila Auntie Beth para tumulong. Kapalit nito ay binigyan nila ako ng perang pandagdag sa baon ko. Iyon nga lang, laging nagagalit si nanay kapag nakikita niyang lumalapit ako sa pamilya ni Auntie Beth. Ayaw daw kasi niyang inaalila ako, lalo na ng mga kamag-anak namin. Hindi naman nila ako inaalila, Papadudut, dahil ako mismo ang nagbobolontaryo noon para tumulong sa kanila. Minsan kung wala akong baon ay palihim akong binibigyan ni Auntie Beth ng pera. Malaki ang naitulong noon para maigapang ko ang pag-aaral ko noon, Papadudut. Napunasan mo na ba lahat ng plato? Opo, Auntie Beth. Nailabas ko na rin po. Pati yung mga kutsara at tinidor. Opo. Tulungan mo na lang ako rito. Mag-aalas 4 na pala. Darating na yung mga bisita ng anak ko. Sige po. Ano pong may tutulong ko sa inyo? Magpakulo ka ng tubig. Marunong ka ba magluto ng pasta noodles? Hindi po eh. Isalang mo yung tubig sa kalan tapos pag kumulo, ilagay mo yung noodles. After 10 minutes, patayin mo yung apoy tapos salain mo. Sige po. May 2 kilo ng noodles dun sa may mesa. Lutuin mo lahat yun ha. Gagawa ko ng spaghetti. Okay po. Kumusta na pala ang pag-aaral mo? Ako po? Maayos naman po, Auntie. Dahil sa tulong nyo, nakatungtong ako sa college. Kumusta naman ang grades mo? Mataas naman ba? Opo.
Medyo mahirap yung course ko pero nakakayanan naman. Mabuti kung ganon. Dapat pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Tignan mo, graduate na yung bunso ko mas bata pa yun kesa sa'yo. Naunahan ka na niya. Oo nga po eh. Sila po yung inspirasyon ko kaya nagpapakahirap ako mag-aral. Lahat ng graduation ng mga anak niyo, nadalawan ko na nga eh. Nakaka-proud po sila. Totoo yan. Masarap sa pakiramdam na tapos na silang lahat sa pag-aaral. Wala na akong poproblemahin kasi sila na mismo mag-aalaga sa sarili nila. Kaya dapat ganun ka rin. Tapusin mo ang pag-aaral mo para hindi ka naaasa sa ibang tao. Pangako ko po sa inyo, ako naman ang susunod na maghahanda pagka-graduate ko. Abangan ko yan ha? Ay, Diyos me! Ano ba yun? Sabi ko na eh, nandito ka lang pala. Nay? Anong ginagawa mo rito, Tessa? Siyempre, kukunin ko tong anak ko. Anong akala mo kay Em, alila? Hoy, hindi utusan ng anak ko. Hindi ko naman inaalila ang anak mo Nay, ako pong nag-volunteer na tumulong para ma-celebrate namin yung graduation ng pinsan ko. Wala akong pakialam. Halika na, sumama ka sa akin. Nay, nasasaktan ako. Tawan mo nga yung anak mo, Tessa. Matanda na si Em para magdesisyon sa mga bagay na gusto niyang gawin. Sino ka para utusan ako? Gagawin ko kung anong gusto ko sa anak ko. Ako ang nagluwal sa batang to kaya wag mo akong pinapakialaman. Mayaman ka, di ba? Eh di magbayad ka ng katulong. Hindi yung ginagamit mo pa yung anak ko para makatipid. Nay naman, wag naman po kayo manggulo rito. Hindi sana ako manggugulo rito kung sumunod ka lang sa utos ko. Sinabi ko sa'yo na wag kang lalapit sa babaeng to, di ba? Anong ginawa mo? Nay! Halika na! Umuwi na tayo! Halika na sabi! Ako nang bahala rito, Em. Iuwi mo ng nanay mo. Magpapadala na lang ako ng pagkain sa inyo mamaya. Subukan mo magpakita sa bahay ko. Ipapalapa kita sa aso namin. Hindi namin kailangan ng pagkain mo. Di ka naman marunong magluto. Pwe! Halika na, Em! Papadudot ang kwento sa akin ay sobrang close daw nila Nanay at Auntie Beth nung mga dalaga pa lamang sila. Nagsimulang masira ang relasyon nilang magkapatid dahil sa bisyo. Nagkaroon sila ng alitan noong nalaman ni Auntie Beth na gumagamit ng bawal na gamot si Nanay. Bukod pa roon ay nabarkada rin ng nanay ko at nahilig sa pag-inom ng alak. Dahilan kaya siya laging napapaaway. Nagtampo si Auntie Beth kay Nanay dahil matapos siyang pag-aralin ito ay nagpabuntis lamang siya. Sa lalaking kalaunan ay tatakbuhan din pala siya. Simula noon ay hindi na sila nag-usap na dalawa, papadudot. Pero nung nakita ni Auntie Beth ang estado naming mag-ina, ay naawa siya sa amin. Nagalok siya ng tulong para sana pag-aralin ako, papadudot. Bilang kapalit nito ay tutulong ako sa mga gawaing bahay sa kanila. Sa madaling salita ay mangangatulong ako kina Auntie Beth kapalit ng pag-aaral. Pumayag ako sa gustong mangyari ni Auntie Beth sa kagustuhan kong makapagtapos pero hindi ito tinanggap ni Nanay Tessa. Mas umira lang pride niya. Kaya sa halip ay kinuha ako ni Nanay bilang katiwala sa pwesto niya sa palengke. Tendera sa palengke si Nanay Tessa, papadudot. Araw-araw ay tumatanggap siya ng 300 pesos kapalit ng pagtitinda niya. Pero imbis na gustuhin or gastusin ang natatanggap niyang pera para sa mga pangangailangan namin, ay winawaldas niya ito sa mga bisyo niya. Kaya tuloy apektado ang pag-aaral ko dahil hindi marunong humawak ng pera si Nanay. Dahil dito ako na lamang mismo ang nag-decide na pag-aralin ang sarili ko sa pamamagitan ng pagbabantay sa pwesto ng negosyanteng amo ni Nanay sa palengke, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahirap ang buhay sa palengke, papadudot. Araw-araw kang nakikipagbagbakan sa kapwa mo tindera para makaakit ng customers. Buong araw kang nakatayo habang nilalanghap ang magkakahalong amoy ng isda at mga sariwang karne. Bukod sa nakakangawit dahil nakatayo ka lamang ay kailangan ding magaling kang mag-sales talk para makabingwit ng mga mamimili. Wala naman akong karapatang magreklamo dahil yon ang kailangan kong gawin para makapag-aral ako, papadudot. Pagod man ay may dala pa rin naman saya ang pagtatrabaho ko sa palengke
lalo na kapag nakukuha ko na ang sahod ko pagdating ng hapon. Ang bawat pera kasing sinasahod ko ay may dalang pag-asa na balang araw ay maaabot ko na rin ang pinapangarap kong pagtatapos sa kolehiyo. 2 buwan na akong tendera sa palengke noong nakilala ko ang isang lalaki na bigla na lamang pumasok sa buhay ko. Aljon ang pangalan niya, Papa Dudut, na matagal na palang suki ni nanay sa palengke. Mas matanda siya ng ilang taon sa akin. Sa totoo lang ay hindi naging maganda ang unang tagpo naming dalawa dahil masyado siyang mayabang at mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Ang hindi ko alam noong araw na yon ay doon na pala magsisimulang magbago ang buhay ko, Papa Dudut. Uy, may tahong na pala ngayon. Miss, magkano tong tahong nyo? 100 po 1 kilo tong maliliit. Tapos 120 naman tong malalaki. Bili na po kayo, fresh po lahat yan. Magkano ulit tong maliliit? 100 po yan sir, fresh na fresh galing dagat. Parang wala namang pinagkaiba tong malalaki nyo sa maliliit. Bigyan mo na ng 100, bibili ako ng 2 kilo. Ay, hindi po pwede. Sige na, 200, 2 kilo. Hindi po talaga pwede, magagalit sa akin yung boss ko eh. Wala ba si Aling Tessa dito? Di ba siya yung nagbabantay sa pwesto na to? Ikaw na ba yung bagong tindera nila? May kinuha lang po si nanay, babalik din yon. Ah, nanay mo ba si Aling Tessa? Dapat pala alam mo na lagi akong binibigyan ng discount ng nanay mo. Suki kaya niya ako. Mahal po talaga ang mga bilihin ngayon. Malulugi po kami kapag hindi kami sumabay sa mga bagong presyo. Sige na, bigyan mo na ako ng discount. Pogi naman ako eh. Lo, ano ngayon kung pogi ka? Ikakayaman ko ba yung itsura mo? Di ka ba nakakakit sa akin? Bigay mo na sa akin yung 40. Hindi uubra yung pagpapakyut mo sa akin, sir. 40 na nga lang eh. Ipagkakait mo pa? Mukha ka namang mayaman. Bakit kailangan mo pa kaming baratin na mahihirap? Matagal na kasi ako nagkikrave ng tahong eh. Kaso hindi to kasama sa weekly budget na binibigay ni mama. Short ako eh, kaya bigyan mo na ako ng discount. Wala ka bang extra na pera dyan? Wala akong cash eh. Tumatanggap ka ba ng credit card? Ay, hindi po. Baka mamaya scam yan. Tung mukhang to, mangi-scam? Di ako scammer ah. Oy! Aljan! Nandito ka na pala. Kailan ka pa bumalik? Long time no see, Aling Tessa. Kahapon lang po ako bumalik. Mukhang napahaba ang bakasyon mo ah. Tagal kitang di nakita rito. Trabaho po yung pinunta ko sa Cebu tsaka syempre konting bakasyon na rin. Kulang yung 2 linggo eh kaya nag-extend na ako. Sinulit ko na. Ay ganun ba? Mabuti nakabalik ka na. Gumaganda ang araw ko kapag nakakakita ako ng gwapo eh. Mga lalaki kasi rito, maaasim tignan. Kaya naman pala mahangin. Alam mo sir, sinungaling tong nanay kong to. Huwag ka maniniwala sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Magtrabaho ka. Bentahan mo na tong si Aljan. O ano, nakapili ka na ba ng gusto mo? Pili ka lang dyan. Bagong dating lang itong mga paninda namin. Gusto ko nga sana tong tahong eh kaso kulang yung pera ko. 120, 1 kilo. Di ba pwedeng 200, 2 kilo? Sige na, Aling Tessa, para makauwi na ako. Suki nyo naman ako eh. O sige, 200 na lang. 2 kilo raw. Dalian mo dyan, tutunga-tunga nga ka pa eh. Eto na po, titimbangin ko na. Anak nyo pala to, Aling Tessa? Oo, anak niya ako. Ganda ko no? Mana sa nanay? Maganda pero medyo mataray. Ako? Mataray? Excuse me? Mataray ka naman talaga. Huwag mo nang ikaila. Nay! Pero single tong anak ko. Kung naghahanap ka ng mapapangasawa, pwedeng-pwede to. Masipag yan kahit na mataray. Nay, ano ba? Nakakahiya kayo. Pwede na rin. Ganyan yung mga tipo ko eh. Matapang. Ewan ko sa inyong dalawa. Hindi ako interesado. Oh, ayan na yung tahong mo. Salamat! Heto bayad. Sigurado kang fresh tong tahong mo ha. Ayoko kasi ng tahong na parang marami ng pinagdaanan eh. Uy, fresh yan! Fresh na fresh! Sige em, salamat ha. Aling Tessa, salamat po. Salamat din. May gaya ang pamilya nila Aljan, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang trabaho ng mga magulang niya pero kitang-kita ang layo ng estado ng buhay nila kumpara sa buhay namin.
May itsura siya, Papa Dudut, pero hindi ko siya type. Kahit mayaman ay kailanman ay hindi ako nagkaroon ng interes sa kanya. Masyado siyang maere at tuwing nagkikita kami ay lagi lamang kaming nag-aaway dahil magkaibang ugali naming dalawa. Ganon pa man, kahit na ipagtulakan ko palayo si Aljan dahil ayoko sa ugali niya, ay nagulat ako noong malaman kong interesado raw niya akong kilalanin pa. Halos araw-araw na siya noon kung namimili sa amin kahit na dati ay twice a week lamang siya kung mamalengke. Pero kahit na ganoon ay hindi ko siya pinapansin. Isa pa ay makakasagaba lamang po ang pakikipagrelasyon sa pag-aaral ko kaya hindi ko ito binigyan ng halaga. Kaso nga lang noong malaman ni Nanay Tessa na may gusto sa akin si Aljan ay si Nanay na mismo ang gumawa ng paraan para mas mapalapit kami sa isa't isa. Siyang nagsilbing kupido sa pagitan naming dalawa. Mabilis kasing nasilaw si Nanay sa yaman nila Aljan kaya halos ibugaw na niya ako noon sa lalaki. Pagkakataon na daw namin yon para makaahon sa kahirapan kaya kailangan ko raw pagtrabahuhan si Aljan. Dahil masunurin akong bata ay pinagbigyan ko ang gusto ni Nanay na lumabas kasama si Aljan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Ang paalam mo kay Nanay, kakain tayo sa labas. Bakit nandito tayo sa bahay niyo? Boring sa labas tsaka traffic ngayon. Tinatamad ako mag-drive. Mas maganda kung dito na lang tayo sa bahay. Mas tahimik, tsaka solo natin ang isa't isa. Sigurado ka bang okay lang na dito tayo sa bahay niyo? Oo naman. Wala bang magagalit na nag-uwi ka ng babae rito? Bakit naman sila magagalit? Kakain lang naman tayo, di ba? Tsaka wala si na mama at papa ngayon. Nasa labas sila. Ay, ano palang gusto mong kainin? Pa-deliver na lang tayo. Kahit ano, ikaw bahala. Gusto ko ng sushi. Di ka pa nakakatry nun, no? Hindi ba yun yung binalot na kanin tapos may sariwang isda? Oo, yun nga, pero maraming variety yun ha. Basta, subukan mo, di ka magsisisi. Oh sige, ikaw bahala. Ikaw naman magbabayad eh. Orderin mo na kung ano man ang gusto mong kainin. Di naman ako mapili. Okay, order ko na to ha. Ayan. So habang naghihintay tayo, inom na lang muna tayo. Umiinom ka ba ng alak? Ako? Oo naman. May preference ka ba? Kahit ano, basta wag yung masyadong matapang. Mabilis ako malasing eh. Tequila lang meron dito eh. Matapang yun. Uy, hindi pa ako nakakatikim ng tequila. Mabilis bang makalasing yun? Matapang para sa iba pero para sa akin, hindi naman masyado. Teka sandali, kukunin ko lang yung alak. Sige. In fairness malaki tong bahay nila. Kaya naman pala halos ipamigay na ako ng nanay ko sa lalaking to. Yun nga lang, hindi ako nasisilaw sa pera. Pasa ko sa taong mayabang. Kung di lang nakiusap sa akin si nanay, wala sana ako rito eh. Oh, eto na. Ready ka na ba? Bukas na to. Hindi namin naubos na nag-party kami dito sa bahay. Iinom na tayo agad-agad? Oo naman. Bakit pa natin patatagalin? O sige, pero nasan yung shot glass? Di na kailangan. Tunggain na lang natin to. Paubos naman na eh. Alam mo ba may rule kaming magkakabarkada bago magsimula uminom? Ano yun? Isa-isa kaming tutungga for 5 seconds pang warm up. Yan? Tinutungga nyo yan for 5 seconds? Oo, para may tama agad. Gusto mo i-try? Ayoko. Sige na, 5 seconds lang naman eh. Kala ko ba matapang ka? Tsaka dito malakas, maniwala ka sa akin. Kasasabi mo lang kanina na matapang yan eh. Sige na, pagbigyan mo na ako, please. Basta pag nakaramdam na ako ng pagkahilo, titigil na natin to baka magalit si nanay pag nalaman niyang lasing ako eh. Oo, wag kang mag-alala. Ano, ready? Sige, paano ba gagawin? Tingala ka lang tapos nganga ka. Ako nang bahala magbuhos ng alak sa lalamunan mo. 5 seconds lang Oo, 5 seconds lang, promise. Ako magbibilang. Ready ka na? Sige. Okay, eto na. 1, 2, 3, 4, 5.
lasa! Sabi mo hindi matapang yan. Wala ka bang chaser dyan? Di na kailangan ng chaser. Kapag mahal ang alak na iniinom mo, hindi mo kailangan mag-chaser. Kasi hindi mo masusulit yung lasa ng alak kapag ganun. Pero di ba may lemon naman pag umiinom ng tequila? Naubusan kami ng lemon eh. Huwag kang mag-alala, maya-maya masasanay ka na rin sa lasa nito. Ang pangit naman ang lasa niyan eh. Amin na yung bote. Ikaw naman sunod. Ay, teka. Tuloy natin to mamaya. Antayin muna natin yung pagkain. Wala pang laman tiyan ko eh. Di ako umiinom kapag walang laman tiyan ko. Ang daya mo naman. Nag-alok ka pa ng inom kung di ka naman pala umiinom kapag hindi ka pa nakakakain. Nilalasing mo yata ako eh. Di ah. Bakit naman kita lalasingin? Pagkatapos natin kumain, lalagukin ko to for 10 seconds. Sigurado yan ah. Oo. Pero, ba't parang nahihilo na agad ako? Sobrang tapang naman kasi nung pinainom mo eh. May tama ka na ba? Bilis naman. Pahinga ka muna dyan kung gusto mo. Or kung gusto mo, pwede ka umidlip. Doon ka sa kwarto ko. Diretso ka lang sa hallway tapos yung pinto sa dulo. Pwede ba? Oo naman. Tinamaan siguro ako agad kasi pagod din ako sa palengke kanina. Umidlip ka na muna. Sasalubungin ko lang yung delivery ng pagkain natin. Maya-maya nandito na yun. Sigurado ka bang wala ka nilagay sa alak? Bakit parang nanghihina na ako? Huwag ka nang masyadong maraming tanong. Umidlip ka na lang. Papadudot pagkagising ko ng umagang yon ay wala na akong suot na damit. Tanging manipis na kumot lamang ang nakataklob sa hubad kong katawan. Sa tabi ko ay mahimbing na natutulog si Aljan na katulad ko ay wala ring suot. Biglang kumabog ang dibdib ko nang mapagtanto ko kung ano ang nangyari. Dali-dali akong bumangon at nagbihis. Ginising ko rin si Aljan para humingi ng explanation kung bakit kami parehong nakahubad. Nginitian lamang niya ako at saka sinabing masyado raw mainit kagabi kaya nag-alis kami ng damit. Wala akong matandaan sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Ang naalala ko lamang ay bigla na lamang akong inantok matapos inumin yung tequila. Kaya nag-alok si Aljan na umidlip na lamang daw muna ako sa kwarto niya. Wala na akong maalala sa mga nangyari pagkatapos noon. Papadudot, alam ko ang katawan ko kaya alam ko rin na may ginawa siya sa akin ang gabing yon. Nagalit ako sa kanya dahil pinagsamantalahan niya ako habang nakainom pero hindi niya ito inamin. Wala din naman daw akong pruweba na may nangyari sa amin. Halos maiyak ako habang pauwi sa bahay. Hindi ko alam kung ano nga ba ang dapat kong gawin sa mga nangyari. Dahil wala ng ibang matakbuhan ay kay nanay ako nagsumbong. Noong malaman niya ang posibleng nangyari, sa halip na magalit ay natuwa pa nga siya, Papa Dudut. Ayon sa kanya ay magandang senyales daw yon. Mas malaki daw kasi ang chance na magkatuluyang kaming dalawa ni Aljan kapag nabuntis ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ako natuwa sa inasal ng nanay ko. Sa halip kasi na damayan niya ako sa kawalang hiyaan na ginawa sa akin ni Aljan ay proud na proud pa siya na napagsamantalahan ako. Sa mga sumunod na araw ay wala na akong ganang bumangon pa. Ayokong humarap sa tao. Parang gusto kong magwala at ilabas ang mga kinikimkim kong hinanakit sa puso. Pero hindi ko po ito magawa, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay sirang-sira na ako. Ang inaalagaan kong katawan ay nilapastangan lamang ng isang lalaki na hindi ko man lang nakitaan ng interes. Ganun man ang naramdaman ko noong mga panahong yon ay pinilit ko ang sarili ko na magtrabaho. Kailangan ko ng pera dahil kailangan kong magpatuloy sa pag-aaral. Lakas loob akong bumalik sa palengke para magtinda. Hindi pa ako handang makita ulit si Aljan pero tinapangan ko na lamang ang sarili ko dahil kailangan kong magtrabaho. Papadudot, natuwa ako noong hindi na muling nagpakita pa sa akin si Aljan.
Siguro'y dahil nakuha na niya ang gusto niya sa akin kaya tinigilan na niya ako. Nakita ko na lamang siya na sa ibang tindera na siya namimili ng isda. Pagkatapos ng mga nangyari sa amin ay hindi na ulit kami nagkita pa at pasalamat ako doon dahil hindi ko na talaga kayang makita ang pagmumukha ng lalaking yon. Kung gaano kalaki ang galit ko kay Aljan ay mas malaki pa ang galit ko sa nanay ko. Noong napansin kasi niya na hindi na kami nag-uusap ni Aljan ay pilit pa rin niya akong ipinagtutulakan sa lalaki. Inutusan niya akong habulin ito para panindigan umano ang ginawa niya sa akin at sobrang dismayado ako kay nanay ng mga oras na yon, Papa Dudut. Dahil sa galit ay nilayasan ko siya at nagpunta ako kina Auntie Beth para humingi ng tulong. Auntie Beth! Oh, Em. Anong ginagawa mo rito? May lakad po ba kayo? Oo, mag-grocery ako. May kailangan ka ba? Gusto ko po sana kayo makausap eh. Tungkol saan naman? Teka, may pupuntahan ka ba? Ba't may dala ka mga bag? Auntie, naglayas po kasi ako sa amin. Ha? Bakit ka naglayas? Ano nangyari? Galit po ako kay Nanay Tessa. Ayaw ko po siya makita ngayon. Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Mas masahol pa po doon. Pwede po bang sa loob na lang tayo mag-usap? Oo, sige. Pumasok na lang muna tayo sa bahay. Mamaya na lang ako lalabas. Sabi ko na nga ba dito ka pupunta. Nay, akala ko pa nasa palengke kayo. Papunta na ako dapat kanina. Naalala ko lang na naiwan ko yung cellphone ko. Pagbalik ko sa bahay, nakita kitang nag-iempake. Sinundan kita rito. Ano bang meron sa babaeng to, ha? Bakit kahit pa ulit-ulit kitang pinagsasabihan na huwag lalapit sa tiyahin mong yan, dito ka pa rin nagpupunta? Hindi mo na ba talaga ako ginagalang bilang ina mo? Buong buhay ko nirespeto ko kayo, Nay. Pero kayo ba? Nirespeto niyo ba ako? Ba't bastos kang bata ka? Ano bang ginawa mo rito sa anak mo, Tessa? Bakit siya naglayas? Bakit kanya gustong iwasan? Pwede ba, Beth? Huwag kang makialam sa buhay namin ng anak ko. Problema naming mag-ina to. Huwag ka nang pumapel. Sa akin lumapit si Em. Ibig sabihin kailangan niya ng tulong ko. Kaya wag mo kong sasabihan na wag pumapel. Ngayon sagutin mo ang tanong ko. Anong ginawa mo sa anak mo? Tigilan mo ako sa pabida-bida mo, Beth, ha? Huwag kang magmagaling rito at huwag mo kong... Tama na! Ano ka ba? Hindi ka na nahiya? Dito ko ba nag-iiskandalo? Kung hindi ka nagpunta rito, edi sana hindi ako nag-iiskandalo rito. Umalis na lang po kayo. Ano sabi mo? Pinapalayas mo ba ako, ha? Huli ka nga rito, anong akala mo sa sarili mo? Walang hiya kang bata ka! Binabalaan kita, Tessa. Huwag mong sasaktan ang anak mo. O ano ngayon? Anong gagawin mo kapag sinaktan ko siya? Tumigil na kayo, Nay! Ayaw ko muna kayong makita. Kayong dalawa ni Aljan. Layuan niyo na muna ako, parang awan niyo na. Aljan? Sinong Aljan? Siya po yung lalaking... Pinagsamantalahan po ako ni Aljan, Auntie Beth. Ano? Alam mo ba to, Tessa? Oo, mo naman. Anong pinagsamantalahan? Ikaw yung nagpunta sa bahay nila. Ang sabihin mo, ginusto mo rin yung nangyari. Wala akong ginusto sa nangyari. Kayong pumilit sa akin na sumama sa lalaking yun. Kung alam ko lang sana kung anong binabalak niya, hindi ko na lang sana kayo pinagbigyan. Tinataasan mo ba ako ng boses? Talagang wala ka ng galang ah. Yan ba ang nakukuha mo sa paglapit mo sa tiyahin mong atribida? Em, pumasok ka na sa loob ng bahay. Ako nang bahala rito sa nanay mo. Hindi! Uuwi ang anak ko sa amin! Wala ka na magagawa kung gusto ka mang iwan ng anak mo. Alam mo kung bakit? Kasi wala kang kwentang ina. Biruin mo, may nangyari masama sa anak mo pero siya pa ang sinisisi mo. Talaga namang... Itiko mo yung bibig mo at umuwi ka na. Kakahiya ka? Kapag hindi ka pa umalis dito sa harap ng pamamahay ko, ipapakaladkad kita sa mga pulis. Di magsama kayo! Mga buwisit! Ikaw, Em, ha? Huwag na huwag mong ipapakita sa akin yung pagmumukha mo. Simula ngayon, wala na akong anak na walang kwenta!
Sa mga sumunod na buwan ay kina Auntie Beth po ako tumira, Papa Dudut. Nang mga panahong yon ay tumigil na ako sa pagiging tendera ko sa palengke. Sa halip ay nagtrabaho na lamang ako sa bahay nila Auntie Beth bilang katiwala at kapalit nito ay siya ang nagpaaral sa akin. Habang nakatira ako kina Auntie Beth ay nagpatuloy ang tampuhan namin ni Nanay Tessa. Simula nung araw na sinugod niya kami ay hindi na ulit siya nagpakita pa. Nagpatuloy po ako sa pag-aaral ng walang problema. Hanggang sa isang araw ay nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Naging sensitive ang pangamoy ko at naging mapili ang sikmura ko. Napansin din ni Auntie Beth ang paglaki ng tiyan ko. Pareho kami nang iniisip noon kaya noong nagpa-check up kami sa doktor ay nakumpirma nga namin ang hinala namin na buntis ako, Papa Dudut. Sobrang nanghina ako sa mga nalaman ko. Para bang ang mga plano ko sa future ay unti-unting nawala. Dahil sa dinadala kong bata ay maaaring matigil ako sa pag-aaral. Ayokong maging dalagang ina, Papa Dudut, at masyado pa akong bata noon para mag-alaga ng bata. Marami pa akong pangarap sa buhay na nais kong abutin pero ang lahat ng ito ay parang hindi ko na magagawa dahil may laman na ang tiyan ko. Nagsimula akong ma-depress. Naging tahimik ako sa bahay maging sa eskwelahan. Hindi ako nakikipag-usap sa mga tao at mas pinili ko na lamang noon ang mapag-isa. Ni hindi ko rin mapigilan ang mood swings ko, Papa Dudut. Ni hindi ko nga maipaliwanag kung ano ang mga emosyong nararamdaman ko noon. Hanggang sa isang gabi ay hindi ko na nakayanan pa ang bigat ng nararamdaman ko. Nagtungo ako sa kusina at gamit ang kutsilyo ay sinubukan kong wakasan ang lahat. Bago pa man ako maubusan ng dugo ay agad akong nakita ni Auntie Beth na nakaupo sa lapag ng kusina at naghihingalo. Sa tulong ng asawa niyang doktor ay binigyan nila kaagad ako ng first aid bago itakbo sa ospital. May ginagawa ka ba? Wala naman po. Pwede bang pumasok sa kwarto mo? Sige po, pasok po kayo. Tabihan kita ha. Kumusta na yung sugat mo? Okay na po. Medyo may kirot pa pero hindi na po katulad ng dati. Iniinom mo ba yung gamot na binilin sa'yo? Opo. Alagaan mo yung sugat mo. Lagi mo linisan yan para mabilis na gumaling. Opo, Auntie Beth. Maraming salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin. Walang anuman. Pwede na ba natin pag-usapan? Kung ano yung rason kung bakit mo ito nagawa sa sarili mo? Pasensya na po talaga. Sobrang bigat na po kasi ng nararamdaman ko that time. Kaya yun na lang yung naisip kong gawin. Pero hindi tama yon, Em. Siguro nga hindi ko ramdam kung ano yung bigat na pinagdadaanan mo ngayon. Pero may iba pang solusyon na pwedeng gawin para sa problema mo. Hindi sagot yung ginawa mo na sinaktan mo yung sarili mo. Tandaan mo, may ibang buhay na nakadepende ngayon sa katawan mo. Hindi ko lang po kasi matanggap tong nangyayari sa akin ngayon eh. Bakit ganito? Yung mga pangarap ko, yung buhay na gusto kong maranasan, yung mga plano kong gawin sa future. Parang hindi na po mangyayari lahat ng yun. Bakit mo naman naisip yan? Kasi po magkakaanak na ako. Magbabago na ang buhay ko. Hindi ko na matatapos yung pag-aaral ko. Hindi ko na maaayos yung buhay ko nang dahil lang sa kapabayaan ko. Wala kang kasalanan sa nangyari. Ang may sala ng lahat ng to, walang iba kundi yung lalaking na namantala sa'yo. Tsaka isa pa, huwag mong isipin na wala ka ng chance na makuha yung mga pinapangarap mo. Marami ka pang araw na tatahakin. Marami ka pang oras para gawin ang mga gusto mo. Ang pagkakaroon ng anak, hindi yun rason para itigil mo na ang mga bagay na gusto mong makamit sa buhay. Pero paano ko po gagawin yun? Kung magkakaroon na agad ako ng karga-karga sa buhay ko.
Hirap na nga akong alagaan tong sarili ko eh. Tapos magkakaroon pa ako ng anak na dadagdag sa problema ko. Huwag mong isipin yan. Hindi problema ang pagkakaroon ng anak kasi blessing yan mula sa itaas. Imbis na ituring mo siyang pabigat sa buhay mo, gawin mo siyang inspirasyon para pagbutihin pa ang mga ginagawa mo. Sobrang hirap po kasi eh. Nandito naman kami para tulungan ka eh. Nakasuporta lang kami palagi sa'yo. Kaya kapag dumating yung mga panahon na hindi mo na kaya yung nararamdaman mo, kami ang lapitan mo. Huwag mong sarilinin ang problema mo. Tatandaan ko po yan, Auntie Beth. Salamat po ulit sa pagtulong niyo sa akin na. Tayo-tayo lang din naman ang magtutulungan eh. Kasi tayo yung magkakadugo. Kung sa tingin ko naman ay makakatulong ako sa mga taong gusto magpatulong, gagawin ko yon. Kung sana, katulad niyo rin mag-isip si nanay. Hindi ko alam kung ano ba ang pinagdadaanan ng nanay mo. Ayoko siyang i-judge dahil buhay naman talaga niya yun eh. Pero kung nadadamay na yung iba sa mga ginagawa niya, nararapat lang din naman siguro na magsalita ako. Pero sana, huwag mo ring talikuran ng nanay mo. Ikaw na lang kasi yung natitirang meron siya ngayon. Oo, hindi maganda ang inuugali niya pero ngayon, subukan na lang natin siyang intindihin. Sana nga magbago na po siya. Malay mo, kapag nagkaroon na siya ng apo, magbabago na siya, di ba? Sana nga po. Papadudod sa tulong ni Auntie Beth ay nalampasan at nalabanan ko naman ang kalungkutang nararamdaman ko noon. Sa awa ng Diyos ay naipanganak ko rin ng ligtas ang baby ko. Isa itong batang lalaki na pinangalanan kong Avery. Noong nabalitaan ni Nanay Tessa na nanganak na ako ay dali-dali niya akong binisita. Akala ko noon ay hihingi na siya ng tawad sa ginawa niya pero nagkamali ako, Papa Dudut. Gusto kasi niyang kunin ang bata para ipakita ito kay Aljan. Hihingi daw si nanay ng buwan ng sustento mula sa kanya. Hindi ako pumayag dahil wala akong planong ipakilala sa bata kung sino ang ama niya. Nung hindi nakuha ni nanay ang gusto niya ay sa bahay nila Aljan naman siya nag-iskandalo. Ipinaalam niya sa publiko na si Aljan ang ama ng anak ko pero lahat ng lumabas sa bibig ni nanay ay pinabulaanan ni Aljan. Maimpluwensya ang pamilya nila, Papa Dudut, kaya naman sila ang mas pinaniga ng mga tao. Lumabas tuloy na mukhang pera ang pamilya namin. Nung walang napala si nanay sa bata ay muli siyang nagpakalayo-layo. Papa Dudut, pinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral ko pagkatapos kong manganak. Si Auntie Beth ang nagboluntaryo na magbantay sa anak ko habang nasa eskwelahan ako noon. Ako man ang pinakamatanda sa klase namin ay hindi ito naging balakid sa pag-abot ko sa mga pangarap ko. Hindi nagtagal ay nairaos ko rin ang kolehiyo at nakapagsuot din ako ng pinapangarap kong toga. Nagmarcha sa harap ng mga tao at nakuha ang inaasam kong diploma. Ngayon ay may sarili na po akong trabaho na siyang bumubuhay sa anak ko. Sinubukan kong makipag-ayos noon sa nanay ko pero katulad ng inaasahan ay mas matimbang ang pride niya kesa magpatawad. Hinayaan ko na lamang na panahon ang magpasya sa aming dalawa, Papa Dudut. Dito na po nagwawakas ang kwento ko sa inyo. Dalangin ko na malampasan ng lahat ng mga kabarangay ang lahat ng mga pagsubok nila sa buhay. Pare-pareho man kaming dumanas ng pagdurusa, sa dulo may pangako namang ginhawa. Basta wag lamang tayong titigil sa pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Muli po ay maraming salamat sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso, M. Barangay LS 97.1 Forever